Sa mata ng mga tao sa Barangay San Andres, si Lina ay isang misteryosang babae. Hindi siya palakibo, tahimik, at palaging naglalakad ng mag-isa. Sa kabila ng magandang trabaho ng kanyang asawang si Romel, isang seaman na matagal nang nagtatrabaho sa barko, ay nanatili silang nakatira sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng ilog. Ano kayang ginagawa ni Lina, no? Sa perang ipinapadala ng asawa niyang si Romel? Baka may iba na yung lalaki. Bulong ng isang kapitbahay na si Aling Bebang, ang pinuno ng mga tsismosa sa kanto. Aba, nakita ko pa nga yan. May kausap na lalaki noong isang linggo. Mukhang hindi lang basta kaibigan yun ha. Dagdag naman ni Aling Cora. Lingid sa kaalaman ng marami, ang lalaking palaging kausap ni Lina tuwing linggo ay si Mang Nestor, isang may edad ng foreman ng construction. Palagi silang nagkikita sa labas ng barangay, kung saan ay isang bakanting lote ang unti-unti nagkakabuhay. May isang magandang bahay na halos tapos na. Si Lina, sa kabila ng masasakit na salita ng mga tao sa paligid niya, ay nananatiling matatag at kampante lamang. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang lahat, bulong niya sa sarili. Mahal ko ang asawa ko at balang araw, malalaman na rin nila ang totoo. Sa tuwing dumarating ang padala ni Romel, hindi niya yun ginagastos para sa luho. Isang bahagi niyon ay diretsyong napupunta sa pagpapagawa ng kanilang pangarap na tahanan. Ayoko munang sabihin kay Romel. Gusto ko itong maging sorpresa para sa lahat ng sakripisyong ginawa niya. Sabi ni Lina kay Mang Nestor habang tinitignan ang progreso ng bahay. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Maging kasi ang sariling pamilya ni Romel ay hindi naniniwala kay Lina. Ang kapatid nitong si Celia ay palaging merong duda. Hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon ay nasa barong-barong pa rin sila. Kung ako yan, dapat may aircon na ang bahay namin. Sumbat ni Celia sa ina nila. At unti-unting dumating ang sandaling pinakakinatatakutan ni Lina. Dumating ang araw na si Romel ay pinakiusapan ng sarili niyang pamilya na umuwi at tignan ang kalagayan ng asawa niya. Sinalubong si Romel ng mga kwento ng pagtataksil, kabit at kasinungalingan. Romel, huwag mong hayaang niloloko ka, paninira ni Aling Bebang. Lalaki ang madalas niyang kausap. Hindi mo ba alam yon? Baka merong ibang tinatago si Lina. Umukit sa puso ni Romel ang mga salita. Sa isip niya, imposible yun. Pero bakit nga ba walang pagbabago sa kanilang bahay kung regular naman siyang nagpapadala? Dahil sa mga tanong at duda, napuno ng pangamba ang isip ni Romel at doon niya napagdesisyonan. Kailangan ko siyang tanungin. At kung totoo ang lahat ng chismis, bakit ito na ang huli naming pagsasama? Matapos ang isang taon sa laot, sa wakas ay muli na namang nakatapak sa lupa si Romel. Bitbit ang isang maliit na maleta at pasalubong para kay Lina. Sabik siyang umuwi sa piling ng babaeng pinakamamahal niya. Ngunit paglapag pa lamang niya sa terminal, sinalubong na siya ng hindi inaasahang bisita, ang kanyang kapatid na si Celia. Kuya! Tawag ni Celia, papalapit sa kanya. Buti dumating ka na. Buti na lang talaga't nakauwi ka na. Kailangan mo na siyang harapin. Napakunot ang Nona Romel. Bakit? Si Lina, hindi mo pa alam ang pinagkagagawa ng asawa mo rito habang nasa barko ka? Mariing tanong ni Celia, sabay hawak sa kanyang braso. Tuwing linggo ay may kausap na lalaki. Paulit-ulit, sa barong-barong mo pa rin siya nakatira. Anong ginawa niya sa perang ipinapadala mo ha, kuya? Lumamig ang paligid. Sa puso ni Romel ay unti-unting sumiksik ang pagdududa. Sigurado ka ba na si Lina yan? Yan din ang sabi ni Aling Bebang eh. Tumawag siya sa akin bago ako umuwi. Oo kuya, 10 tao na ang nakakita. Si Aling Bebang, si Aling Cora, at lahat ng kapitbahay niyo. Hindi kami nagbibiro kuya. Pinapahiya ka na ni Lina sa buong barangay. Gabi na nang makarating si Romel sa kanilang lugar.
Imbes na umuwi ka agad, nagtago siya sa isang abandonadong tricycle sa tapat ng bahay nila. Pinanood niya si Lina na naglalaba, tahimik at tila walang problema sa mundo. Sa isang iglap, merong dumating na lalaking may dalang mga papel. Ito ay si Mang Nestor. Sa hindi kalayuan, narinig ni Romel ang mga tawanan ng mga babaeng nakaupo sa tindahan ni Aling Bebang. Ayan na, ayan na. Ayan na ang mister ni Lina. Si Nestor. Baka sa bahay nila matulog mamaya. Sabay-sabay ang hagikika ng mga ito. Ay nako, dapat lang talagang malaman na ni Romel ang katotohanan. Dagdag pa ni Aling Cora. Baka sakaling matauhan siya't tuluyan ang layasan ng babaeng yan. Mula sa kanyang kinatatayuan, dama ni Romel ang apoy ng galit at selos. Sa isang iglap, ang lahat ng tiwala niya ay tila naglaho. Kinuha niya ang kanyang telepono. Binura ang mensaheng sana'y sorpresa para kay Lina at saka tumalikod. Hindi ko akalaing ganito ang sasalubong sa akin. Bulong niya sa sarili. Pagbalik ni Romel kina Celia, pinutol na niya ang lahat ng pasubali. Gusto ko siyang kausapin bukas. Gusto ko siyang kausapin ng harapan. Kung totoo man ang lahat ng ito, tatapusin na namin. Habang patuloy ang pag-ulan ng malakas na chismis sa buong barangay, si Lina ay nananatiling tahimik. Wala siyang pinatulan ni isa. Sanay na siyang pagtinginan at pagbulong-bulungan habang naglalakad pa uwi. Dala ang ilang gulay at dilatang ulam. Bawat araw ay laging nakatingin sa kanya ang mga matang mapanghusga. Lalo na't kapag dumarating ang lalaking may dalang mga papel at planong tila importante. Ang lalaking iyon ay si Mang Nestor, isang batikang foreman ng construction. May edad na, may asawa at anak, at kilala sa pagiging tapat at biyasa sa trabaho. Siya ang katuwang ni Lina sa isang proyektong matagal na niyang pinag-ipunan at matagal na pinaghirapan nilang mag-asawa. Ito ay para sa isang regalo ng pasasalamat at pagmamahal sa kanyang asawang si Romel. Sa loob ng ilang taon, hindi ginastos ni Lina ang perang pinapadala ni Romel para sa kanyang sarili. Hindi siya bumili ng bagong gamit, hindi siya nagpaganda, at iniisang tirahan nilang tagpi-tagpi. Lahat ng salaping dumarating buwan-buwan ay tinatabi niya sa bangko, iniipon at inaalagaan. Sa tulong ni Mang Nestor, unti-unting itinayo ang kanilang dream house sa hindi kalayuang barangay. Isang modernong 2 palapag na may hardin at bakod. Malayo ito sa mga chismosa, tahimik ang lugar, at higit sa lahat, saksi ng tunay na pagmamahalan. Ma'am Lina, ani Mang Nestor, habang binubuklat ang plano. Matatapos na po yung kusina at mga tiles sa itaas. Kung tuloy-tuloy ang panahon baka bago matapos ang buwan, pwede na po kayong lumipat. Ngumiti si Lina, ngunit may bakas ng lungkot sa mga mata. Sana po mas mauna pa. Nandito na kasi si Romel. Hindi pa kami nagkakasundo. Hindi niya kasi ako kinakausap. Napatingin si Mang Nestor sa kanya. Sigurado ko bang hindi mo muna sasabihin sa kanya? Umiling si Lina. Gusto kong makita niyang mahalaga siya. Gusto kong maramdaman niya ang lahat ng pinaghirapan niya at pinahalagahan ko ang lahat ng yun. Gusto kong makita ang mga ngiti niya sa labi, yung totoo at hindi napipilitan lang. Ngunit habang nagpapatuloy sila sa kanilang lihim na proyekto, sa kabilang barangay naman ay lalong lumalala ang panghusga sa kanya ng mga tao. Ang masakit pa, pati mismong ilang mga kamag-anak ni Romel ay nagsimulang maniwala sa maling kwento. Napunta sa grupo ng mga lasing ang usapan. Aba, kung ang asawa mo may ibang lalaki at ang bahay niyo parang barong-barong pa rin at walang pagbabago, aba baka niloloko ka na talaga ng asawa mo. Kantyaw ng kainuman na Romel. Napatayo si Romel sa galit, ngunit wala siyang maisagot. Nagulo ang kanyang damdamin. Duda, lungkot, at galit. Tila pinagtulungan siyang lokohin ng buong mundo. Kinabukasan, habang abala si Lina sa pagtutupi ng mga nilabhan, dumating ang kanyang asawang si Romel ng walang abiso. Hindi siyang initian, hindi man lamang niyakap.
Sa halip, malamig ang tingin nito, tulad ng hanging dumaan sa pagitan nilang dalawa. Romel, mahinang sabi ni Lina, napahinto sa ginagawa. Wala ka bang dapat na ipaliwanag? Malamig na tanong ng lalaki, habang nakatayo sa pintuan ng kanilang barong-barong. Pitpit pa rin ang kanyang bag, ngunit halatang hindi niya balak na manatili roon ng matagal. Sa kabilang banda, parang mga linta naman ang kanilang mga kapitbahay nang makita si Romel na pumunta sa kanilang bahay. Nagumpukan ang mga ito at nagkismisan. Inaabangan kung merong magaganap na away. Samantala, nagulat si Lina sa tanong ni Romel. Ipaliwanag? Anong ibig mong... Huwag ka nang magkunwari pa, singal ni Romel. Alam na ng lahat, sa tuwing araw ng linggo ay may lalaki kang palaging kausap. Habang ako ay nagtatrabaho sa laot, binubuhay ka, nagpapakahirap doon. Tapos ikaw naman pala ay may kinakatagpong lalaki. Napaluha si Lina, ngunit pinilit niyang lumapit. Romel, pwede bang makinig ka muna? Hindi mo alam ang lahat. Ano pa bang kailangan kong malaman? Tumaas ang tono ni Romel. Ni maayos na bahay ay wala tayo. Nasaan ang mga perang pinapadala ko buwan-buwan? Hindi ka man lang bumili ng bagong gamit. Barong-barong pa rin ang bahay natin. Dahil iniipon ko ang lahat para sa isang bagay na mas mahalaga. Nanginginig ang tinig ni Lina. Ngunit wala nang pakialam sa Romel. Tinalikuran niya si Lina at sa init ng damdamin, lumabas siya sa kalye. Doon tila mga uwak na nag-aabang ng bangkay ang mga kapitbahay. Naghihintay ang mga chismosa. Parang tigang na tigang sa mga magaganap sa kanilang mag-asawa. Inaabangan ang kanilang pag-aaway. Ayan na. Umalis na si Romel. Siguradong iiwanan na siya. Bulong ni Aling Bebang habang kunwari nagwawalis. Nako, karma na yan. Karma na yan para kay Lina. 1 taon siyang usap-usapan dito sa lugar natin. Dagdag ni Cora. Buti nga iniwan na siya. Karma niya na yan. Sabi pa ng iba. Habang sila'y nagkikismisan, hindi nila napansin merong batang lalaki na naroon sa tindahan. Ito ay si Miko, estudyanteng palaging tinutulungan ni Lina sa proyekto, na tahimik na nagre-record ng mga bulungan nila sa cellphone. Sa loob ng bahay, nanatiling tahimik si Lina. Umupo siya sa gilid ng papag. Hawak ang isang envelope na may kontrata ng bahay, resibo ng down payment, at larawan ng pinapatayong bahay. Pinagmasdan niya ito habang dumadaloy ang luha sa kanyang mga mata. Bakit ganito, Panginoon? Bulong niya. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa kanya. Bakit mas pinapaniwalaan pa niya ang mga chismis kaysa sa akin? Sa likod ng kanyang katahimikan, unti-unti niyang naiisip ang isang bagay. Ito ay ang paghiganti. Ngunit ang paghiganti na hindi kailangang marahas. Mas masakit ang katotohanang ipinapahiya ang kasinungalingan. Matapos ang mainit na pagtatalo, hindi na nakatiis pa si Romel. Dala ang maliit na papel na iniabot sa kanya ng batang lalaki. Tinahak niya ang daan papunta sa nakasulat na address. Si Miko ang nag-abot ng maliit na papel sa kanya, kung saan nakasulat roon ang papunta sa bahay na ipinapagawa ng kanyang asawa na si Lina. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang mabigat na dibdib. Tila may gumuguhit na kaba sa kanyang puso. Na baka nga siyang nagkamali. Pagdating niya sa lugar, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang malawak na lote ang kanyang nasilayan. Tinatayuan ng isang halos patapos ng 2 palapag na bahay. Malinis ang paligid. May mga tanim sa gilid at ilang manggagawang naglalagay ng tiles sa labas. Sir? Tanong ng isang trabahador nang mapansin siyang nakatayo. Kayo po ba si Kuya Romel? Napakunot ang nonya. Oo. Pero bakit? Bakit mo ako kilala? Lumapit si Mang Nestor. May hawak na blue frame. Sir Romel, ako po si Nestor, porma ng bahay na ito. Sa totoo lang po, surprise po ito ni Ma'am Lina para sa inyo. Mahigit 1 taon niyo na pong pinag-iipunan ng lahat ng ito.
Bawat sentimo po ng ipinapadala nyo, maayos niyang iniingatan. Nanlaki ang mga mata ni Romel. Ano? Si Ma'am Lina po ang nagplano ng lahat, mula sa designs hanggang sa locations. Gusto po sana niyang iregalo ito sa inyo sa pagbabalik nyo, pero mukhang may nakauna na sa pagbunyag. At yung mga tao sa lugar nyo, puro mga maling chismis ang iniimbento. Nakakahiya na pagbintangan pa akong kapit ng inyong asawa. Napakabait po ni Ma'am Lina at ako po ang kinuha niyang foreman para maipatayo ang plano niyang bahay para sa inyo. Dahil sa kanyang mga nalaman, hindi makapagsalita si Romel. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Napaupo siya sa harap ng bahay. Nilingon niya ang bawat bahagi ng istruktura, mula sa porch hanggang sa mga kwarto. At sa bawat tanaw, naiisip niya ang sakripisyo ni Lina. Ang mga pinagdududahan niyang lingguhang pagkikita pala ay pakikipagpulong para sa proyektong ito. Ginawa niya ito para sa akin? Halos bulong ni Romel. Tumango naman si Mang Nestor. Opo, may isang kondisyon lang siya noon sa akin. Na huwag ko daw sabihin kahit kanino. Gusto raw niyang maramdaman mo na hindi po nasayang ang paghihirap niya sa pagtatrabaho sa barko. Kaso sir, pasensya na ho kayo. Nasabi ko na po sa inyo ang kanyang sorpresa. Naaawa na po kasi ako kay Ma'am Lina. Habang nakaupo siya roon, isang notification ang lumabas sa kanyang cellphone. Isang video, viral sa social media. Isang estudyanteng nagngangalang Miko ang nagpost. Ito rin ang batang lalaki na nag-abot sa kanya kanina ng papel. Nakalagay sa caption, ganito po ang mga taong musika kaagad sa kapwa. Sana matauhan tayo. Nakita niya sa video ang pagkikismisan ni Aling Bebang at Aling Cora, pati ang iba pa nilang mga kapitbahay. Habang pinapanood at kinukunan nila ng video ang pagtatalo nila ni Lina. May pahabol pa na caption sa dulo. Habang kayo'y nanguhusga, may taong nagmamahal ng totoo. Tumaas ang galit ni Romel. Ngayon hindi na para kay Lina, kung hindi para sa sarili niyang kahinaan at sa mga taong nagpapasiklab ng kasinungalingan. Isang linggo ang lumipas mula nang bumisita si Romel sa ginagawang bahay. Hindi siya mapalagay. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang bawat salitang sinabi niya kay Lina, ang bawat akusasyong ibinato niya, at higit sa lahat, ang itsura ng misis niyang luhaan at sugatan ng mga maling hinala. Isang umaga habang tahimik siyang naglalakad sa palengke upang bumili ng bulaklak, narinig niya ang mga pamilyar na tinig sa harap ng barangay hall. Alam mo ba, Bebang, kahit anong gawin ng babae, hindi ko pa rin siya mapagkakatiwalaan, no? Abay, kung totoo ngang para sa asawa niya yung bahay, bakit hindi niya kaagad sinabi? Oo nga, no? Saka bakit laging linggo pa rin kung makipagkita sa lalaki? Suspicious pa rin para sa akin. Lumingon si Romel. Naroon sila Aling Bebang, Aling Cora, at ang ilan pang mga batikang tsismosa ng lugar. May mga hawak pang panibagong kismis ang mga bibig nila. Mga paratang na walang pruweba. Mga kuro-kuro lang na ibinebenta nila na parang totoo. Hindi na nakatiis pa si Romel. Lumapit nga siya sa mga ito. Aling Bebang, malumanay ngunit may bigat ang tono niya. Wala na po bang ibang mapaglilibangan bukod sa siraan ng kapwa? Nagkatinginan ng mga babae. Si Bebang ay bahagyang tumawa. Ba, Romel, ikaw pala. Hindi ba? Napatunayan mo na. Niloloko ka lang noon ni Lina. Sayang gwapo ka pa naman. Ngunit bago pa siya makaimik, isang speaker ang biglang nagsalita. Nakasetup pala ang barangay sound system dahil may programa. Laking gulat ng lahat nang marinig nila ang boses ng batang si Miko. Mga kabarangay, pakinggan po ninyo. Itong video po ay kuha ng aktual na chismisan patungkol kay Aling Lina. Sana po magsilbing aral sa lahat na hindi lahat ng sinasabi ay totoo. Sa malaking screen na itinayo sa barangay multipurpose hall, ipinakita ang video. Ang mismong eksenang ikinatuwa nilang makita. Si Romel at si Lina na nag-aaway. Habang sila ay pabulong na nagsasaya,
Mistulang aliw na aliw sa gulo ang mga ito. Kasunod nito ay ang isang serye ng mga larawan at video ng ginagawang bahay at merong caption. Ipinatayo ito ni Ate Lina para sa asawa niyang si Kuya Romel. Gamit ang bawat sentimong ipinapadala sa kanya buwan-buwan. Walang ibang lalaki, walang kabit. Ang kausap niya tuwing linggo ay ang foreman ng bahay, habang ang iba ay nagpapakalat ng maling kwento. Siya ay nagpapatayo ng kanyang pangarap. Napatahimik ang buong barangay. Si Aling Bebang ay namuntla. Si Aling Cora ay napayuko. At ang iba ay napahiya. Ay Diyos ko! Bulong ng isa. Akala ko ay kabit talaga. Yun pala ay nagpapagawa lang pala ng magandang bahay para sa kanyang asawang seaman. Grabe pala. Tayong may kasalanan ng lahat ng ito. Sabi ng isang ale. Lumingon si Romel sa kanila. Hindi nagalit, kung hindi punong-puno ng panghihinayang at may tuwa sa kanyang puso. Sapagkat alam niyang mapagkakatiwalaan pala ang kanyang asawa at mahal na mahal siya nito. Kung sana, mas pinili niyo munang magtanong kaysa mga husga. Hindi sana siya nasaktan ng ganito. Sabi ni Romel sa mga taong chismoso sa kanilang lugar. At sa harap ng lahat, lumakad si Romel pauwi. May dala siyang bulaklak para sa kanyang misis. Punong-puno siya ng pagmamahal ng mga sandaling iyon. Subalit may mabigat na pagsisisi. Bitbit ang mga bulaklak at mabigat na damdamin. Dumating si Romel sa harap ng kanilang barong-barong na bahay. Ang dating parang walang laman na tahanan ay mas lalong naging malamig at tahimik. Wala ang dating halakhak ni Lina. Wala ang amoy ng paborito niyang niluluto. Ang natira na lamang ay ang alaala ng mga panahong minahal siya ng buo at sinuklian niya ng pagdududa. Dahan-dahan siyang kumatok. Isang maikling saglit at bumukas ang pinto. Niluwa noon si Lina. Nakasuot ito ng simpleng duster at halatang kakagaling lang sa pagtitinda ng gulay sa labas. Nagkatinginan silang dalawa. Romel, malamig ang tinig ni Lina. Ano pang ginagawa mo rito? Hindi kaagad siya nakasagot. Sa halip ay iniabot niya ang bulaklak. Para sa iyo ito, mahal. Ngunit hindi ito tinanggap ni Lina. Bulaklak? Pagkatapos ng lahat, iniwan mo akong pinagsisigawan sa kalsada. Pinagbintangan mong marumi at taksil. Pinagkismisan ng mga tao at hindi mo man lamang ako nagawang ipagtanggol. Tapos ngayon bulaklak? Oo, pasensya ka na. Nagsisisi ako. Alam kong hindi sapat. Sabay yuko ni Romel. Pero Lina, nalaman ko na ang totoo. Pinuntahan ko yung bahay. Kinausap ko si Mang Nestor. Alam ko na ang lahat. Namasa ang mga mata ni Lina. At ngayon, dahil nalaman mong wala akong kabit, ay babalik ka na? Ganun lang ba yon? Umiling si Romel. Hindi ako bumalik para agad mo akong tanggapin. Bumalik ako para simulan kong itama ang lahat ng pagkakamali ko. Hindi ko man kayang burahin ang sakit. Pero hayaan mo akong patunayan sa iyo araw-araw na pinagsisisihan ko ang lahat ng pagkakamali ko. At dapat sana ikaw lang ang pinaniwalaan ko. Tahimik si Lina. Napatingin sa mga kamay niyang may kalyo. Bunga ng buwan-buwang pagtitipid at sakripisyo para sa pangarap nila. Alam mo ba? Wika ni Lina sa mahinang tinig. Bawat linggo, kapag nakikipag-usap ako sa foreman na si Mang Nestor, iniisip ko kung gaano ka matutuwa pag nakita mo ang bahay ni pinapatayo ko. Ang lahat ng iyon ay dahil sa pagsisikap mo. Hindi na sayang at hindi nawala ng sisay. Habang tinitingnan ko ang bahay na tinatayo, yung ngiti mo ay nakikita ko rin kung paanong masasabi mong salamat, Lina. Salamat dahil pinahalagaan mo ang perang pinaghirapan ko. Pero hindi yun ang nangyari. Kabaliktaran ang narinig ko sa'yo. Dahil ang narinig ko lang ay malandi ka at taksil ka. Maraming luha ang pumatak sa sahig. Patawad sa mga nasabi kong yun. Mahinang wika ni Romel. Tahimik muli hanggang sa kinuha na ni Lina ang bulaklak at kanyang sinabi, Hindi kita kayang patawarin ngayon, Romel. Pero pwede mong simulan dito.
Inilabas niya ang isang listahan, mga gastusin para sa bahay, mga dapat pang bayaran, mga bitin na gamit. Gusto mong bumawi? Samahan mo ako tuwing linggo sa site. Mag-usap tayo. Hindi dahil sa chismis, kung hindi dahil sa pangarap natin. Napangiti si Romel, bagamat may luha sa kanyang mga mata. Hindi pa siya lubos na tinatanggap, pero binigyan siya ng pagkakataon. At para sa isang nagkamali, yun ang isang regalo na higit pa sa kapatawaran. Isang napakaliwanag na linggo, at ang buong barangay ay tila nabuhayan ng kakaibang ingay. Usap-usapan sa kanto, sa tindahan, at maging sa loob ng simbahan ng malaking puting bahay sa dulo ng kalye. 3 palapag na ito. May balcony, landscape ang harap, at may gate na kinapitan ng pulang laso. Iyon ang bahay ni Lina at Romel. Naku, totoo pala. Sila pala talaga ang may-ari niyan. Hindi ako makapaniwala. Si Lina? Yung dating laging nasa palengke lang? Akala ko ay may kabit. Pero hindi naman pala. Fielder ng pangarap pala ang babaeng yun. Samantala ang mga chismosa, kabilang na sina Aling Bebang at Aling Cora, ay tahimik lamang sa tabi. Sa unang pagkakataon ay wala silang maibulong. Nasa harap sila ng gate, kasama ng buong barangay, at imbitado sa house blessing. Lumabas si Lina mula sa loob, nakasuot ng simpleng puting bestida. Sa likod niya ay si Romel, suot ang malinis na polo at may hawak na maliit na bouquet ng bulaklak na ipinamimigay bilang simbolo ng kapayapaan. Mga kapitbahay, malumanay na wika ni Lina sa mikropono. Maraming salamat sa pagdalo. Ang bahay na ito ay hindi lang bunga ng pera. Ito ay bunga ng pananampalataya, pagtitiis, at pagpapatawad. Tumango si Romel, at pagkatapos ay siya naman ang nagsalita. Sa mga oras na akala natin alam na natin ang totoo, mas makakabuting manahimik kaysa manghusga. Ako mismo ang naging biktima ng sariling pagdududa. At dahil doon, muntikan ko nang mawala ang babaeng mas mahalaga pa kaysa sa bahay na ito. Nagkatinginan ng mga tao. Ang ilan ay napayuko. Ang iba naman ay nandumo. Si Aling Bebang, sa kauna-unahang pagkakataon ay umakbang papalapit. May dala siyang puting sobre. Lina, mahina niyang wika. Patawad. Alam kong wala kaming karapatang magsalita ng kahit na ano. Naniwala kami sa kwento kaysa sa katotohanan. Narito, kaunting abak para sa pagpapakabit ng ilaw sa barangay hall bilang simbolo ng sanay wala nang madilim na kwento sa ating lugar. Ito ay isang sobre na may lamang pera ang iniabot ni Aling Bebang. Ang baga ng mga chismosa sa kanilang lugar. Simbolo ng kanilang pagsisisi. At simbolo ng kapayapaan. Perang iniabot nila kay Lina para i-donate sa barangay, pambili ng mga ilaw. Si Lina, bagamat nasaktan sa lahat ng pinagdaanan, tinanggap ang sobre. Salamat, Aling Bebang. Sana nga po, ito na ang huling beses na may masasirang pamilya dahil sa chismis. Masigabong palakpakan ang sumunod. Pagkatapos ng panalangin at paspas, isa-isang pumasok ang mga tao sa loob ng bahay. Namangha sila sa bawat sulok ng bahay. May modernong kusina, mga larawan ng mag-asawa sa pader, at isang sulat na nakaprame sa sala. Mahal kong Romel, habang nagtitiis ako sa init, putik, at pati na rin sa gutom, iniisip ko lang lagi, darating ang araw na masasabi mong sulit ang lahat ng pinaghirapan mo. Para sa iyo ang bahay na ito, hindi dahil gusto kong ipagmalaki ito, kung hindi dahil gusto kong may tahanan tayong babalikan. Lina. Si Romel ay napaluha habang binabasa ito. Sa huling bahagi ng araw, habang papalubog ang araw at unti-unti nang nauubos ang mga bisita, lumapit si Romel kay Lina. Mahal, pwede na ba tayong magsimula ulit? Ngumiti si Lina at maigpit siyang niyakap. Hindi lang tayo magsisimula ulit. Masisimula tayong mas matatag, mas totoo, at mas mapagpatawad. Sa araw na yon, hindi lang bahay ang itinayo nila. Isang bagong tiwala sa isa't isa. Isang mag-asawang bobo ng pamilya. At isang bagong barangay na natuto mula sa kanilang pagkakamali.
dahil sa kanilang mga pananirang mga kwento. Dumaan ang mga taon at ang bahay ni Lina at Romel ay naging simbolo ng hindi lamang material na tagumpay, kung hindi ng pananampalataya, pagmamahal at pagbabago. Ang mga nagdududa at nagchichismis ay unti-unting nawala sa kanilang buhay. At sa halip, mga bagong kaibigan at mga kapwa kabarangay ang nagbigay pugay sa kanilang lakas at tibay. Si Lina ay naging isang mas matagumpay na negosyante sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na kanyang pinagdaraanan. Pinagsama nila ni Romel ang kanilang lakas at nagpatuloy sa pagpapalago ng kanilang mga negosyo, mga kagamitan sa construction. Ngunit ang tunay na layunin nila ay makatulong sa iba pang nangangailangan ng oportunidad. Si Romel mula sa pagiging asawa na may duda at takot ay mas naging isang mas responsable at matatag na asawa. Sa bawat linggong dumaraan, hindi niya na inaalintana ang mga simpleng mga bagay. Ang importante ang magkasama sila ni Lina at nakapagbibigay sila ng pag-asa sa mga tao. Sa mga chismosa at chismosa sa kanilang barangay, napatunayan na ni Lina at Romel na hindi lahat ng kwento ay totoo at ang pinakamahalaga sa lahat ay ang tiwala at pagkakaroon ng malinis na konsensya at higit pa sa anumang bagay na maaaring ipamalita ng iba. Sa bahay nila, na naging tahanan hindi lang ng pisikal na kaligayahan kundi pati na rin ng mga pangarap, ay nagsilbing paalala sa lahat ng mga tao sa barangay na kahit anong hirap at pagsubok, sa huli ang mga taong nagmamahalan at nagtutulungan pa rin ang may kakayahang magtagumpay. Sa paglipas nga ng mga panahong iyon, ay nagkaroon sila ng 3 mga anak. At sa bawat araw na dumaraan, hindi lamang mga material na bagay ang ipinapamana ni Romel at Lina sa kanilang mga anak. Bagkus isang mas mahalagang aral. Ang pagbuo ng isang pamilya ay hindi nakabase sa kung anong posisyon sa buhay o kung anong narinig ng chismis. Ito'y nakabase sa tunay na pagmamahal, sakripisyo at pagkakaroon ng malasakit sa isa't isa. At sa uli, ang isang magandang buhay ay hindi nasusukat sa laki ng bahay, kung hindi sa kaligayahan at pagkakaisa ng mga tao sa loob nito. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!